pagmamahalan sa ikaw sana. Hatid ng Sunsilk Fruitamin Strong and Long. Pumapayag na ako na sabihin kay Michael ang lahat. Pero paano natin siya makakausap? Gagawa ko ng paraan para magkaroon. Bukas, magkikita kami nila Michael. At sasabihin ko sa kanyang lahat ng totoo. Babayaran kita. Magkano ba gusto mo? Dave! Elisa, saan ka pupunta? Aalis na ako. Hindi na yung darating. Michael, dumating ka. Ano ba talagang sasabihin mo? Huwag mong sayangin ang oras ko sa puro kasinungalingan lang. Binibigyan kita ng 10 minuto. Michael? Tara na. Matakbo na oras ko. Michael, maupo ka. Iwan ko muna kayo. Tia Mameng, nakita niyo ba susi ko? Eto, na yun sa CR. Salamat to. Sa balakad mo at mukha yatang nagmamadali ka. Ngayon kami makikita ni Elisa at ni Michael. Dave, nagalangan ka ba sa gagawin mo? Ito, tatandaan mo. Basta alam mong tama ang gagawin mo, wala kang dapat ikatakot. Sige, Chang, kailangan ko na umalis. Dave, hanga ako sa gagawin mo. Sige, bye pa. Ingat ka. Hindi ko alam kung saan ako makikinig. Bakit di mo umpisahan? Kung bakit mo kami iniwan? Michael, hindi ko talaga kayo sinasadyang iwan ni Ninya. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam, hindi ko sigurado na kung tama ba yung gagawin ko. Pinaniwala ako ni Sofia at ng doktor na may sakit akong cancer. May hepatoma ka, Elisa. It's the scientific name for liver cancer. Liver cancer? Malala na siya. Malignant na. I'm so sorry, pero wala na akong magagawa pa. Akala ko nun mamamatay na ako. Sobrang hindi ko na alam anong gagawin ko na. Kaya nag-research ako at nakakita ako ng solusyon. Isang doktor sa Palawan na gumagamot ng liver cancer. Kaya ako nagpunta doon. Pero hindi ako nagpaalam sa inyo. Umalis agad ako. Kung talagang iniisip mo na malubay ang sakit mo, bakit di mo sinabi sa akin? Kasi ayoko mag-alala ka. Ayoko masaktan ka. Alam ko yun. Dahil nakita ko kung gaano nasaktan si Papa. Kung paano siya nahirapan nung nalaman niya na may sakit si Mamang cancer. Ayokong maramdaman mo yun, Michael. Inayos si Sofia ang tiket ko papuntang Palawan. Nung nakasakay na ako sa eroplano, merong lalaking tumabi sa akin na nagngangalang Carlo Arellano. Pagbaba namin ng eroplano, hinihanap niya ako. At ikinulong sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. At doon muntikan niya akong pagsamantalahan. Pero nakatakas ako. Tumakbo ko palayo pero hinabol niya ako. Hanggang sa nalaglag kami pareho sa bangin. Nasa ospital ako noon. Nalaman ko na wala akong sakit. Tumawag ako sa inyo. Tinawagan ko lahat pero wala akong makontak. Si Sofia. Si Sofia lang ang nakausap ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko na nasa Palawan ako. Sinabi niya sa akin na susunduin niya daw ako doon, pero wala naman dumating. Hindi siya dumating. Buti na lang mabait ang kumupkup sa akin. Binigyan niya ako ng pera pambili ng tiket. Kaya nung nasa airport na ako, pauwi na ako sa inyo. Biglang may pumunta ng mga pulis at hinuli ako. Teka po, sandali lang. Sa kusinto ka Sandali lang dalawang po, wala paliwanag. po ako kasalanan. Pinagbintangan nila akong pumatay kay Carlo. Kinulong nila ako sa kulungan. Kahit na wala akong kasalanan. Kahit na alam ko ang totoo na wala talaga akong maling ginagawa. Kinulong pa rin nila ako. Si Sofia. Si Sofia lang ang tinawagan ko na. Sinabi ko sa kanya na natulungan niya ako. Sinabi niya sa akin na tutulungan niya ako. Puntahan niya ako doon, tutulungan niya ako makalaya. Huwag kang mag-alala, Eliza. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka na dito. Para makauwi ka na. We need you back home, Eliza. Pero hindi.
ako pinuntahan. Ma! Oh, mabuti umuwi ka na. Saan ka naman galing? Nagpunta po ako sa rest house. Hinahanap ko si Hiner, pero wala siya dun eh. Eh, si Sofia, ang magaling mong anak, nasaan? Ma, siguro nasa kanila. Ewan ko. Bakit ho ba? Anong problema? Alam mo ba kung ano ginawa niya? Ha? Ano na naman, ma? Siya ang dahilan ng pagkawala ni Elisa. Ano? Nagkausap na kami ni Elisa at sinabi niya sa akin ang lahat. Na siya ang nagkumbinsi kay Elisa na umalis at siya rin ang dahilan kung bakit hindi na nakabalik si Elisa. 7 taon, Michael. 7 taon ako naghihirap. 7 taon ako nagdusa sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Hindi ko na alam kung makikita ko pa kayo ulit. Hindi ko na alam kung makakasama ko pa kayo ulit. Akala ko mabubulok na ako habang buhay sa kulungan. Pero hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Nakalaya ako. At paglabas ko doon, anong nakita ko? Kayo. Ang pamilya ko. Si Ninya. Ikaw. Ang buhay ko. Inagaw lahat ni Sofia. Si Sofia ang nagagluhan ng lahat. Lahat ng paghirap ko. Gusto niya akong mabulok sa kulungan para maagaw niya kayo ng tuluyan sa akin. Naniwala naman kayo kagad. Syempre, sasabihin niyo yun. Kailangan niyang pagtakpan ng mga ginawa niya. Sino nagsisinungaling? Si Elisa? O kayo ng magaling mong anak? Ma, ganyan naman kayo lagi eh, di ba? Lagi na lang masama si Sofia at mabait si Elisa. Bakit nga ho ba lagi niyong kinakampihan ng Elisang yan? Baka nakakalimutan niyo ho, kami ho ni Sofia ang legal ninyong pamilya. Di ba? Ha, bastarda lang naman yan si Elisa, di ba? Ano? Anak ng anak ninyo sa kabit niya. Hindi ko alam na sabihin ko. Michael, please. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin. Anong ebidensya mo na lahat ng sinasabi mo ay totoo? Si Dave. Si Dave yung doktor na kinakonsaba ni Sofia. Sasabihin niya sa'yo ang lahat. Pupunta siya dito. Nasaan si Dave? Parating na yun. Sinabi niya sa akin na pupuntahan niya tayo. Ewan ko. Hindi ko alam, gulong-gulo na ako, Elisa. 7 taon kang nawala. 7 taon ako naniwala na wala ka na talaga sa amin. Tapos ngayon, gulong-gulo na ako, Elisa. Pero sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon para patnayin ang sinasabi mo. Elisa? Dave, ayun na siya. Dave, si Michael. Dave? Siya ang masasabi sa'yo ng lahat. Lahat ng katotohanan. Dave, sige, sabihin mo na. Sabihin mo na kay Michael lahat.